dahil maulan ng panahon, ang sarap talagang magtutulog lang. Tapos, ayan, magkakakain din. So, ayan, after 9 hours of sleep, ayan, ito na ang aking cravings. Magluluto tayo ng arroz caldo and kwek-kwek. So, syempre, unahin natin i-prepare ang ating mga ingredients, which is chicken, garlic, 1/8 kilo of malagkit rice, luya, at syempre may penoy tayo para sa ating kwek-kwek. So syempre unahin natin pakuluan yan para maluto na siya. And then hinugasan ko ating chicken and then hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit para dumami. Kasi hindi ko naman masyadong gusto ang chicken sa arroz caldo. Mas gusto ko pa talaga yung lugaw. Pero para lumasa, ayan, naglagay na tayo ng chicken. Ang daming sinabi, yun lang naman. So ayan, nagisa na tayo ng bawang, luya, sibuyas, ayan. And then isusunod na natin syempre ang ating chicken kasi fast break to. Fast break cooking show para hindi kayo mainip. So ayan, gisa-gisa lang natin yan ng ganyan. And then isunod na natin ang ating hinugasan na malagkit rice. And then nag-add din ako ng konting ayan, regular rice. So, ayan, halu-haluin lang natin dyan. And then, mag-add tayo ng, syempre, water. Ayan, kung may broth kayo, edi broth. And then, nag-add na rin ako dyan ng pepper, ng patis, at ng ating seasoning. Optional lang yan, syempre. Gusto ko lang para masarap. And then, ayan, ang bilis. Luto na agad. Syempre, fast break nga, diba? Ayan, senior cut ko na para sa inyo. Ayan. Pwede nyo damihan yung sabaw, pero okay na sa akin ng ganon. So, syempre, binalatan ko ng ating penoy and then nilagyan ko ng flour para may kapitan ng ating butter mamaya. So, ayan. Pero konti lang yung flour natin. Sobrang tipid kasi wala na tayo ibang flour eh. So, ayan. Konting-konti lang talaga. So, dapat di tayo magkamali kasi wala na tayong backup flour. Ayan. Halu-haluin lang natin yan and then nag-add pa ako ng konting water para maging perfect. And then nag-add ako ng food coloring na yellow. Tapos, ayan, dahil yellow lang siya, gusto natin orange, syempre nag-add tayo ng red na McCormick. So, McCormick ang gamit kong food seasoning para syempre social. Ang ganda ng kulay and syempre hindi mahirap gamitin. So, nag-add na rin ako ng salt and pepper para may konting lasa ng ating butter. So, ayan, lalagyan na natin ang ating egg na may flour. Pero dahil konti lang ang flour, nakita nyo naman, oh. Wala tuloy kakapitan ng ating butter. Kaya, ayan, dumudulas-dulas. Dapat talaga may kakapitan para kumapal siya. Pero ilaban na natin yan at wala tayo. Kung ano lang ang meron, pagtsagaan natin. Tayo lang din naman ang kakain. Sa susunod na lang, damihan natin ng flour. So, na ating sausawan habang niluluto ating kwek-kwek, nire-ready ko na. Siyempre, dahil para kantong-kanto talaga ang lasa, lalagyan natin siya ng maraming sibuyas and ng cucumber. Kasi pag kumakain ako ng kwek-kwek, talagang tinitira ko yung mga cucumber nila at saka sibuyas. So, ganun din ang gawin natin sa bahay. Mas marami pa. So, yan, lalagay lang natin yan sa lalagyan. And then, syempre, mag-a-add tayo ng chili and ang aking Juan Finlis vinegar, spice vinegar. Kaya hindi na tayo magtitimpla kasi talagang templado na yan. Dinagdagan ko lang para mas sumarap ng mga iba pang ingredients. Ayan, luto na yan. So, syempre, i-drain muna natin siya para hindi masyadong oily. And, ayan, ang lugaw natin. Lagay na natin sa ating mangkok para makakain na tayo. Pero, syempre, bago tayo kumain, kahit sa bahay lang yan, ilaban natin ang presentation para ganahan naman tayo, di ba? Para feel na feel natin kumain sa labas. Ayan, lagay agad natin ang ating kwek-kwek sa suka para, ayan, lumasan na yan. Ayun lang. Thank you for watching. Bye!